Magkano nga ba ang ginastos ko mula Pasay papuntang Southern Leyte kasama ang aking motor? At nung nakarating na ako sa Southern Leyte, nakakalungkot nga lang, sira po yung cover ng aking muffler at pati na rin po yung aking motor may gas-gas. Aray ko po! Good day mga sipag, share ko lang po sa inyo dito kung magkano po yung ginastos ko sa pagbabas ko po kasama ang aking motor. At si Will nga ang napili kong bus na sakyan pa uwi dahil meron silang Paliluan Southern Leyte at may pang umaga 5 AM po ang alis nila. At dahil hindi pa po ako nakapag-book, ayan, nagbayad muna ako sa aking motor. So ang aking motor ay click lang po 125cc. Ang kailangan lang po nilang hingin ay yung ORCR ng inyong motor. At dahil hindi pa po ako nakapag-book, so pumunta muna ako sa booking office para makakuha po ng ticket. So bawat tao dito sa kanila ay 2-4 po. Mula Manila papuntang Liloan Southern Leyte. Kaya kung gusto nyo po sumakay ng COL, so kada umaga 5 AM po yung alis nito, pumunta lang po kayo dito sa Pasay kung gusto nyo po kumuha ng ticket. Magpabook na po kayo para kayo po ay makapag-reserve ng upuan. Dito nagpa-change na po ako ng pera para pangbigay po dun sa mga porter, pang tip po sa kanila dahil sila po yung nag-aayos sa ating mga gamit lalo na sa aking motor. At dito di ko na nakita kung paano nila tinalian yung aking motor, kung ito ba nilagyan nila ng sapin, kung ito ba safe ba ito. So dyan, binigyan ko na lang po sila ng tip kasi nakita ko naman na tapos na po nilang tinalian yung aking motor. At bakit nga ba nagbabas na lang ako pabalik ng Leyte? So ang dahilan po kasi nito mga kasipag dahil po sa daan ng Samar. Dahil inaayos pa po kasi yung daan nila kaya hirap talaga yung mga motorista kahit mga sasakyan, mga 4 wheels. Kita nyo naman dyan, tignan nyo naman no. At dito, ang katabi ko po sa upuan ay si Ma'am Kay, taga Brawin Leyte. Shoutout po sa inyo Ma'am Kay. So dito, umandar na po yung sinasakyan namin kaya kami po makapagpahinga na po dahil maaga po talaga kami pumunta doon sa terminal ng COL dahil ang biyahe nila 5 AM, kailangan nandun ka na po sa terminal ng 3 AM po. At ito na ngayong unang stopover namin para kami po ay makakain po. Dito po ito sa Lucena. Ayan po. So, tignan nyo naman po yung probinsya. Nakakamiss din talaga makarating sa probinsya. Yung ulam ko dyan, fried chicken tsaka itlog po, no. So, nagluto muna ako para makasave po ng gastusin. Kasi alam po natin, pag nasa biyahe, ang mamahal po ng mga bilihin dyan. Kaya kung gusto nyo po makapag-save, so, magluto muna kayo ng fried chicken or kahit itlog po, no. Magdala na rin po kayo ng maraming kanin para makasave po kayo sa biyahe nyo po. Kasi alam po natin, mamahal talaga ng mga bilihin pag nasa biyahe ka po. Samahan nyo na rin pala ng tubig para makasave talaga. So dito patuloy na po yung biyahe namin at dahil tanghali na naramdaman ko na po yung init. Ang problema lang po ay hindi po ganong gumagana po yung aircon ng bus na ito. So ayan, pinagana ko po. Medyo mahina po talaga yung aircon nila. At ito na po yung pangalawa naming stopover. So kakain na naman po mga kasipag. Kaya kung ako sa inyo, kung bibiyahe kayo pa uwi o saan man, kinakailangan may dala kayong ulam at kanin, samahan nyo na rin po ng tubig para kung gusto nyo po makatipid. Lalo pat mamahal din po yung pag-CCR dito at dumi. Ayan po, kami na po yung mag-CCR dyan. So kain na naman, pangalawang stopover namin. Kasi pag hindi rin talaga biro ang bumiyay, lalo pa pag malayo pa po yung pupuntahan mo, kahit nakaupo ka lang sa bus, parang ramdam mo yung pagod, mga ngalay ka, din yung puyat, kukulangin ka sa talaga sa tulog dahil hindi ka naman nakahiga. Grabe, lalo pa pag kulang ka sa budget, nako po, magtitipid ka talaga. Kaya kailangan sapat yung budget mo pag uwi ka sa probinsya o pupunta ka sa Manila dahil ang mamahal talaga ng bilihin. So patuloy na po yung biyahe namin mga kasipag, papunta na po itong Matnog Port po. So medyo magabihan na kami makarating doon dahil nakikita nyo na po dyan hapon yan na po, nakikita nyo na po yung sunset dyan. At ito na nga, nagabihan na kami, malapit na kami sa Matnog Port. So bababa muna kami dito dahil meron na kaming babayaran na terminal fee po. So halos lahat po kami bumaba dito, pati mga senior citizen. So meron kasi daw kaming babayaran na terminal fee no, sa halagang 30 pesos. Di ko alam kung magkano yun lahat. So medyo malayo-layo pa po yung babayaran namin. Kaya lakad muna kami kasi hindi po pwede pupunta yung bus doon sa unahan. So babalik na naman kami doon mamaya. No? So kasama ko ngayon dito si Ma'am Kate. Ayan yung kanyang tita po. So diyan, may babayaran po kami diyan. So pipila muna bago kami magbabayad. Ayan po. So hindi naman ganong karamihan ng mga tao kasi gabi naman po kami. Ayan po, 30 per head. Ayan po. So, terminal fee. Ayan po yung binayaran ko. Hindi ko lang alam kung magkano po lahat yung binayaran ko po dyan. At dyan, bumalik na po kami. Medyo malayo-layo na naman yung lalakarin namin para makasakay kami sa bus. Sa unahan na po kasi yung Matnog Port po. Ayan, si Ma'am Kate. At marami din na po mga paninda dyan po. So, ayan. So, antok na naman ako guys. Hirap talaga sa biyahe. Iba yung tulog talaga. Grabe. Parang napapagod sa kaupo. Umiinit
sumakit na yung puwet mo dahil sa puyat, ramdam mo talaga yung pagod. So dito bababa na kami mga kasipag dahil nandito na po kami sa Matnog Port po. So ito na po yung tatawid tayo ng Visayas po. So welcome o leaving to Luzon o welcome to Luzon. Ayan, so tatawid na po tayo doon sa Samar po. So ayan. Ayan o. So we are now leaving the island of Luzon. So ito po yung boundary ng Luzon tsaka Visayas. So nandyan na po yung mga deliver nyo sa GNT, yung mga in-order nyo po. So papasok na po tayo sa port ng Matnog po. So meron po sila mga pagkain dito. Libre po yung mag-charge. So may pwede po kayong kumain dito. Then i-check nyo na po yung gamit nyo po. Baka meron kayong dala mga kutsilyo at baril dyan. Bawal po yan. At hindi rin po sila pwede na magpapa-video po. No? Kaya hanggang dyan lang din naman po yung take ng video ko po. Ayan. So pipila ka na rin po dyan kasi i-check nila po yung mga gamit nyo po bago kayo papasok doon. So dito tapos na po ma-check yung mga gamit namin kaya nakapasok na po kami. Kung nakita nyo po dyan, maraming mga pagkain po dyan. Pwede kayo kumain dyan o magpahinga kung matagal pa yung biyay ng inyong barko po na inaantay. So pwede rin po kayo mag-charge dyan. So dito dumiretso na kami doon sa sasakyan naming barko na sa Taclara. Ang oras nito ay 12 AM po, mag 1 AM na po. So kung makasakay man kami, makakarating kami doon sa alin ng 2 AM po. At ang nakakalungkot, hindi po kami nakakasakay po. No? Kami po ay nahuli po ang aming bus po. Kaya sa sunod na po kami makasakay ng barko. At aabutin pa daw po ito ng 4 AM to 5 AM. Ayun na nga nakakalungkot. Dahil hindi makasakay yung aming bus, kaya ayun, sa sunod na naman kaming barko. Ito nang nakakalungkot. Akala namin makakatawid na kami na maaga at makakarating kami sa Leyte nang may araw pa. Lalo na ako. So magagabihan na naman ako makarating doon sa Southern Leyte. Ako kasi yung dulo-dulo nito sa Riluan. Kaya ito nag-aantay kami na masasakyan namin pangalawang barko na PBI. Ang problema 4 AM to 5 PM pa daw yung alis nito sa pangalawang barko na nanatnatbo namin. Po hindi po kami pwede makasakay dyan sa Santa Clara pati yung bus namin dahil nahuli po ito. Ayan, karagdagang puyat na naman. Hindi talaga biro ang biyahe guys, kaya nag-stay muna kami sa bus. Ayan po, hindi kami nakasakay sa barko na iyon. So nag-aantay na naman kami sa pangalawa, maglo-loading pa, din na-unload. So ayan, matatagalan talaga kami. Aabutin na naman kami ng araw nito bago makatawid doon sa alin. So ito na po ata yung pina-Francia po na barko yung masasakyan namin. So dito pasok na kami guys para makaakyat na. So kundi pa lang yung tao, so maglo-loading pa yan sila kaya matatagalan talaga ang alis nito. Aabutin na 4 AM, 5 AM. So 1 AM pa lang mahigit guys. Grabe, 12 AM kami dumating. Akala ko talaga makakatawid kami sa alin. Nang maaga-aga makarating kami ng 2 AM o 3 AM sa alin. Yun nga lang, hindi kami nakaabot dun sa Santa Clara. So dito, akyat kami at pipila dyan at magsusulat po. Kailangan maglalag ka dyan. Sulat mo yung pangalan mo para malaman nila kung sino yung mga tao na nakasakay sa barko na ito. Baka sakaling mamising, mawala ka. At least need mo kailangan dyan maglag po. Kasi hindi natin alam yung mga accident. Ayan po si Ma'am Kate, yung kasama ko pong mga mababait yan. Kasama yung kanyang tita, tito, senior na po yan sila. So ito po yung pinapransya na barko guys. So, makita nyo po yung loob dito. So meron din naman po silang pagkain dito. Pwede ka po mag-charge. May bayad nga lang. May kalawakan, may lapad po dito. No? So meron po siyang hanggang 3rd floor. So ayan po, makita nyo po dyan. Marami na rin pong nakapasok o nakapagpahinga dyan. Ayan po, dahil mga puyat at pagod po yan. Kakaupo. Kulang sa tulog pa na. Ayan po. So ayan po yung loob ng pinapransya guys. So maganda rin po yung may kantahan dito sa taas po. Pwede ka po kumanta dito. No? So di ko lang alam kung hulugan ba or di ko alam kung magkano po yung bayad sa bawat kanta po nila. So pag maganda ang boses mo, pwede ka po dito sa pinapransya, baka ma-discover ka po. Ayan, so akyat ako, makikita ko po dito kung sino ba yung kumakanta na maganda ang boses. Kasi nga 2 AM na dyan guys. So magti 3 AM na naman. So hanggang 4 AM. Nako po, hanggang 5 AM yung BI alis nito kasi nga mag-aantayan sila ng maraming customer po, maraming pasahero para hindi na malugi sa biyahe. Ayan po, sa mga gusto pong kumanta dito sa pinapransya po. Ayan, pwede ka po dyan kumanta guys. So tingnan mo yung mukha ko, haggard na haggard, ang pangit ko na. So hindi tayo pwede makakanta dyan dahil nandyan si ate. Grabe ganda boses. Nagpapakyut pa. Ayan, so matutulog na tayo, magpapahinga tayo. So dito CR na tayo bago tayo higa guys. So ito po yung CR na pinapransya guys. So ayan po. Ayan, papahinga na tayo guys. Kasi medyo pangit ang panahon kaya dyan. Kaya gumigiwang yung barko namin. Kung makita nyo po dyan, tingnan nyo po si kuya. Ayan po.
O, tumatagilid na. Muntik pa siyang madisgrasya dyan. Ayan po, mabubunggo. Dahil po sa lakas ng hangin, kaya nga malakas po yung alon. Ayan pa si tatay, oh. Tatay, mag-ingat ka, baka masubsob ka dyan. Ayan, medyo malakas talaga yung hangin, guys. So, ayan po, tinan po yung alon dyan sa dagat. So, dito nakarating na kami sa Alin Port. So, nabutan na po talaga kami ng sikat ng araw, guys. Mag 7 AM na po dyan. So, nakakalungkot. 12 AM kami dumating sa Matnog Port. Pero ito nakarating dito sa Alin Port, guys. Mag 7 AM na po. At dito nakakatuwa dahil yung mga bata, ayan po, so nag-aagawan sila sa barya. Nakakatuwang bigyan kung meron kayong pera pag nasa barko kayo, ayan po. So pwede rin po kayo magbigay sa kanila, mga estudyante po yung karamihan dyan. So ako nagbigay na rin po ako ng barya. Nakakatuwa, nilalangoy pa rin po nila hanggang pailalim po, no? At pinababa na nga po kami para makasakay ng bus. Sa wakas, guys, nakarating na kami sa Visayas dito sa Samar. At ang nakakalungkot nga lang dito sa Samar, yung daan po nila medyo pangit po, no? So mahirapan po yung mga motorista, lalo po yung bus namin. Kaya matatagalan po kami makakarating doon sa Leyte po dahil sa daan po ng Samar po. Makikita nyo po dyan mamaya. Yan po yung bus namin, nag-aantay na po. Ay, sa wakas, nakatawid na rin kami sa Visayas, Samar Allen Port po. So ang biyahe po sa Samar Allen Port papunta doon sa Leyte, guys, 8 hours hanggang 12 hours po, no? Kasi nga sa unahan papuntang Calbayog, pangit po yung daan hanggang Katbalugan, no? Lalo pa po yung tulay marupok na po. So kinakailangan po na namin bababaan na naman sa bus kasi hindi po pwede na daanan na mabigat yung tulay doon papunta sa Calbayog po. At doon naman sa Katbalugan, ang pangit din po ng daan. Grabe, ginagawa pa po kasi nila yung daan, kaya matatagalan talaga yung bus namin. Mahihirapan po. Ay, nabutan kami ng araw. Grabe, alas 12 ng madaling araw, nabutan ng alas 7. Alon-alon pa rin dito. Alon pa rin. Nakakuan. At dito nga, guys, umalis na po yung bus namin. Bye-bye Pinapransya, bye-bye Alin Port. Dito, guys, pahinga na naman, tulog na naman dahil sa unahan po. Maglalakad na naman po kami, bababa kasi kami dahil marupok na po yung tulay papunta sa Calbayog po. So dito papahinga muna. Ayan po yung mga kasamahan ko po. So naabutan na talaga kami ng sikat ng araw, guys. Tingnan nyo na po yung sunrise po. Ang ganda po. Pahinga muna kasi mamaya lalakad na naman, guys, dahil papababain kami dyan dahil yung tulay marupok daw. Ayan po, bumaba na naman kami. Grabe, hindi talaga kami makakatulog na mahaba, lalo pa pag nasa bus ka talaga, no? Tas pag iwang-giwang pa, lalo na dito sa Samar, guys, makikita nyo pong daan talaga. Grabe, ginagawa kasi, no? Pangit talaga yung daan. So dito, bumaba na kami dahil nga po sa tulay na dadaanan, hindi po pwede daanan na mabigat po. Ayan po yung tulay na yan dyan sa Samar. Di ko alam kung saan yan sa Samar na yan. Unahan, papunta po yun sa Calbayog. Doon na kami sa Calbayog po kakain ng agahan po. So yan, mag 8 AM na po dyan. Tingnan nyo po yung sunrise. Ang ganda po ng sunrise. Yan po yung tulay, guys, na hindi po pwede daanan po na mabigat. Kaya yan, pinababa kami. Lakad na naman. Ayan, tamang-tama. Papainit sa sunrise, guys. Pabitamina. Ayan po, lakad. Woo! Kawawa naman kami. Kulang na nga sa tulog. Papalakarin pa na mahaba, guys. Parang saliluan din, no? So yan yung tulay na yan. Marupok na daw po kasi yan. Kaya pinababa kami, hindi po pwede na daanan na mabigat. Tingnan nyo naman po, kinakalawang na po dyan. So nagpaiwan yung bus namin, pero mamaya-maya dadaan na po yan. Uunahan na po kami dahil nga po mag-aabang na naman po yan doon. Papasakayin na naman kami. Pagkatapos makasakay, bababa na naman doon sa Calbayog dahil mag-aagahan kami, doon kami kakain. Ang ganda talaga sa probinsya, guys. Lalo dito sa Samar, no? Kasi malapit din po sila sa dagat. Tingnan nyo po yung ilog, yung mga puno, fresh air po talaga, yung sunrise, ang ganda ng araw. Yan po yung
inaayos nila na tulay guys. Kita nyo naman puro kalawang na po ibang mga bakal dyan. Pati mga bata naglalakad na rin po yun. Mag-aaral sila. Ang cute nila, diba? Talagang pinapagutom kami ng todo dito. Ang haba-haba ng nilalakad namin. Iba talaga pag marupok na po yung mga daan. Ayan po, kinakalawang. So ginagawa pa naman po yan. Sana nga lang no, hindi po makurakot yung lahat ng budget. Sana ibuhos talaga sa lahat ng mga project dyan sa kung saan-saan mga lugar na nasisira gaya ng tulay, daan, seawall, flood control. Ayan po, sana po talaga. Ayan po yung bus namin. So mag-aantay na po yan sa unahan. Naabangan na po kami doon. Talagang gutom na lalo kami dito guys dahil nga pinapalakad kami, hindi pa kami nag-agahan. Pagod na, puyat pa. Kakaupo lang yan guys. Iba kasi talaga pag nasa bus ka, mas gugustuhin ko na lang talaga na bibiyay magmotor, no? Maglo-long ride na lang. Ang problema, ang pangit kasi talaga ng daan naman. Diyan sa Samar, doon sa Quezon, Laguna, kawawa yung motor. Kaya nga nagbabas na lang ako guys. Ayan po yung mga kasamahan ko, kawawa din naman kami. Yung sunrise guys, ayan, vitamina din naman yun. So dito, sumakay na po kami. So yung iba nauna na po sa amin at yung iba naman nahuli. So antayin namin na makarating na po ang lahat bago aalis yung bus, at sa unahan naman bababa na naman doon sa Kalbayog dahil po hindi pa kami nag-aagahan. Doon na daw po kami mag-aagahan po lahat. So gutom na yung iba dyan guys, and then puyat yan po si ate natutulog talaga. And so yung iba naman dyan lang sa Samar, so nabawasan na po kami dyan, hindi na po kami puno. Iyayin na naman guys, tingnan nyo naman yung sunrise na yan Iyon ang ganda guys sa probinsya, solid yung mga puno, green leaves. Yan, baba na naman kami dito sa Kalbayog. Kakain na naman kami. Ito na guys, kasi gutom na kami. Isipin nyo naman po, 12 AM kami dumating doon sa Matnog Port. Pero ito nga, nakarating kami dito sa Kalbayog. Ito, mag 9 AM. Ayan po, nanawagan si kuya. So ito na yung pangatlo na may stopover guys. So dito po karamihan yung mga bus humihinto at kumakain po yung mga pasahero, pati na rin po yung mga driver. So dito po yung sa Kalbayog. Dito guys, yung halaga ng mga pagkain dito may kamahalan po talaga. Kaya nga pag short yung budget mo, nako po, kinakailangan sapat yung budget mo. Sa unahan CR, so dito kakain na ako kasi nga marami na pong pumipila dito sa pagkain nila. Gusto ko sa ulam nila dito guys ay yung sinabawang tulingan po. Grabe, mawawala talaga yung pagod mo. Sarap na humigop ng sabaw, lalo pa pag puyat ka o pagod ka sa biyahe. Nako po, sabaw ang tinitira ko dito guys. Yan sarap ng tulingan talaga. So dito sa ulam nila hindi ka pa makapagpili basta-basta Kung ano yung siniserve nila, yun na talaga yung kukunin mo po. So nakakalungkot nga lang, hindi ganong kalakihan po yung hiwa ng kalang isda dito 120 yung isa. So tumamahal talaga habang tumatagal So dyan yung tulingan sarap ng sabaw guys. At umorder na rin po ako dyan ng pansit. Kaya kung ako sa inyo, kung pupunta kayo na Maynila o uwi ng probinsya, kailan meron na kayong may dalang lutong ulam, kanin at tubig po Kahit fried chicken tsaka itlog guys, makakatipid ka na po kasi matagal po yun masisira. Tingnan po yung hiwa nila 120 na po yan guys. So kalahating hiwa. Pwede rin pala sila Gcash dito pambayad guys. So dito kakain na ako kasi sobrang gutom na talaga ako dito. So laki ng subo ko dito guys. Tingnan nyo sa sobrang gutom. Buti na lang may sabaw guys. Yun talaga yung chichibugin ko, yung sabaw na nakakawala ng pagod, puyat po Yun nga lang, yung kanilang laman ng isda na ibinigay na si Nerve, maliit po yung hiwa talaga guys. Kaya sa sabaw na lang tayo babawi. So dito rin pala ako sa Kalbayog guys. Nag-stop over pag ako po naglo-long ride bibiyahe pa uwi ng probinsya o papunta ng Manila. Ayan po sa Isabel Beach Resort po dito sa Kalbayog. Diyan po ako natutulog guys. So 500 per night. So 12 hours po yun. So ito na nga ang nakakalungkot na daan guys sa Samar. So Kalbayog papuntang Katbalogan guys. Medyo pangit po talaga yung daan. Ginagawa naman po nila ng DPWH. Shoutout po sa mga DPWH dyan. Sana po talaga buhos bigay na po talaga yung mga budget dyan. At huminto na naman kami dito sa Santa Rita guys. So pang-apat na stopover na namin to. So dito po makita nyo na po yung isang sikat na vlogger po na taga-Libagon, Southern Leyte. Walang iba kundi si Fuckboy. So nasa loob po siya, magsasalubong po kami dito At din yung iba dyan magpa-picture. Nagpa-picture na rin po ako dyan kay
Pacboy po guys. Dito ko siya napansin sa loob. So nagbakasyon pala si Pacboy sa kanilang probinsya guys. So ayan po si Pacboy. So ako dito ay kumain na po at ang ulam ko po dito ay tahong guys. So mala seafoods kasi tayo para healthy tayo, no? Iwas tayo sa mga taba-taba o hindi gaano maraming sebo. Sarap din po ng sabaw ng tahong guys. Iligo talaga sa seafood. Tatlo na yung ginagawa natin sa biyahe guys. Upo, kain, tulog, upo, kain, tulog. Ayan o. So nasarapan naman ako sa tahong guys. Good na sa akin. Ayan po si Pacboy. Meron po siyang mga kasamahan po. Ayan. So pupunta po yan siya sa Manila guys. So meron pong nagpa-picture sa kanya kasi meron po nakakilala sa kanya dyan. At tapos na rin po ako nagpa-picture kay Pacboy guys. So ang sinakyan din po niya na bus ay CUL din po, no. So dito sa kantina to sa Santa Rita, dito po ako karaming kumakain. Marami din po sila mga pagkain dito, mga paninda po. Yan po, yung mga kakanin, banana Q, ayan po. So paalis na po kami dito at nakarating na nga kami sa San Juanico Bridge guys. Sa wakas, makakatawid na kami sa Leyte, ang probinsya namin guys. Nakakapagod na kasi talaga sa biyahe. Yan po yung San Juanico Bridge. So ngayon po, pwede na po siya daanan ng bus. Kahit mabigat po yung karga ng bus. So pwede na po siya, no, hindi na po siya one way guys. So, at dito dumating na kami sa Burawin Leyte, 5 PM na po ito. So dito po dumaan yung bus namin guys kasi taga dito po yung katabi ko po sa upuan na si Ma'am Kate, pati yung tito niya, tita niya po, taga Burawin Leyte po sila. So bababa sila sa unahan sa barangay po nila. Ayan po si Ma'am Kate guys, no. So naka-ready na po siya para bababa na po sila. Marami po sila mga gamit, no. Kung marami po kayong mga gamit guys, may bayad additional po kayo, no? Dito guys, bababa na po sila Ma'am Kate, pati yung tito, tita niya po. So tutulong na rin po ako sa kanilang mga gamit dito dahil marami po kasi sila mga gamit, tsaka medyo mabibigat din po, kaya tutulong na rin po ako kay tatay dito, kay Ma'am Kate. So ito na po yung barangay nila sa Burawin Leyte. So bababa na po kami dyan para makatulong na rin po ako. Ayan, tingnan nyo na po yung mga gamit nila. Marami din po guys, medyo malalaki po, no, at may kabigatan po, no. So papuntang Liloan Southern Leyte, 2 oras din po ang biyahe po. So maabutan talaga ako ng gabi kasi 5 PM na. Sa inyo to tayo? I've got my bags all packed today. Sa inyo to lahat? Not sure where we're headed, Wala na? but that's so. Nay, ingat kayo, okay? The radio's playing. So dito guys, kaunti na lang po yung pasahero. So ang daan po namin dito papunta pong Silago, Hinunangan, Hinundayan to St. Bernard po, no, papuntang Liloan. So ito na nga guys, nagabihan na po ako at bumaba na po yung taga Hinunangan po at ako na lang po isa ang natitira pong pasahero po. So papunta na po ako dito sa Imayangan to Liloan po guys kasi pagod na po talaga. Gusto ko na po makauwi at makarating at yung motor ko po dito guys, malalaman nyo po kung anong nangyari. So ito na nga yung Himayangan guys, yan po yung kanilang crossing po. Diyan sa kanan, yan po yung papuntang Sugod po. And then dito sa kaliwa ay papunta po yan sa Liloan po, sa Panaon Island. So galing po ako sa St. Bernard, Kabalian po. Ayan, paliluan na tayo guys. Grabe, sa puyat at pagod. Kakaupo lang yan ha, kulang kasi sa tulog guys. Ganyan po kahirap po bumiyahe, umuwi ng probinsya kahit papuntang Manila po. Yan po yung Marintagbak Park na maganda pong view dito sa Liloan Southern Leyte po. So malapit na po tayo sa tulay guys. So yung CUL na bus guys, hindi na po papasok doon sa Liloan, hanggang tulay lang po siya. So hindi na po siya tatawid doon sa Liloan Bayan po, no. Kaya ako hanggang tulay lang po ako ibababa ng CUL bus po guys at ako na lang po ay magmumotor po papunta doon sa barangay po namin. So ito na po, malapit na po talaga sa tulay guys at hihinto na po yan dyan para po ako ay bababa na po ang driver. So dito malalaman nyo na po kung ano nangyari sa motor ko guys. Grabe, nalulungkot po talaga ako. Nagbibigay naman sana ako ng tip sa kanila po. At nagbibigay na naman po ako ng tip dito sa bababa ng aking motor po. So nakakalungkot nga lang talaga, hindi man lang nila iningatan yung aking motor doon sa pagtatali doon sa Manila po guys. Grabe yung gas-gas, sira yung muffler, yung cover nito. Ayan, bababa na po kami guys para po maibaba na po ang aking motor dyan. So dito na tayo sa Liloan po, no, sa unahan yung tulay po dyan, kulay pula. So hindi na po siya pwede na kargahan pa po na mabigat yan tulay na yan na daanan kasi nga po marupok na po, kinalawang na po yung ilalim, pero ginagawa naman po. Hindi, may motor ako. Windows down.
At dito nga tiningnan ko na yung aking motor guys. So makikita nyo po dyan, tagilid na po siya. Ayan po. So yung dikit niya, wala man lang sapin na karton. Kaya talaga magagasgasan yan. Tas gagalaw pa yung sasakyan. Talagang magigit-git po ng aking motor po yung bakal na dinikitan niya. Ayan po. So wala ganong sapin guys. Talaga magagasgasan yan. Pabaya yung mga porter doon sa Manila, sa Pasay po. Nagbabayad naman sana ako sa motor ko guys. 5K plus tip pa po no. So ito nga, binababa na po nila yung aking motor at paalis na po yung COL. So ito yung kakalungkot talaga dahil nga sira po yung muffler ng aking motor guys. Kung makikita nyo po dyan, tignan nyo naman yan no. So may kadiliman nga lang, ayan po. Pati na rin po yung harap niya, gas-gas talaga, grabe. At tapos ko na nga kinabit yung aking top box at tinalian ko na rin po ang aking maleta guys. Ayan, makakauwi na rin ako sa aming barangay. So yun po yung COL, nag-aantay pa po yan hanggang bukas para sa pasahero po nila bago sila babalik sa Manila. Yun po yung papuntang Liloan. So dito ako aalis na guys, kawawa talaga yung aking motor dito. Tingnan nyo naman yung itsura, ang daming alikabok, gas-gas po. Grabe, pabaya talaga yung porter doon sa Manila guys. So ngayon, aalis na ako. So ito yung tulay ng Liloan guys no. So one way lang muna siya sa ngayon. So hindi pa pwede dadaan yung mga mabibigat dito gaya ng bus o truck na mabibigat yung mga karga kasi nga marupok na po ito at ginagawa naman po ito hanggang ngayon para matapos po. So di na po ako makakadaan sa bayan ng Liloan po. Pakanan na po ako dito papasok sa San Roque papunta sa barangay po namin. Ayan po. So dito pakanan sa San Roque po. And then sa unahan, dyan po yung port ng Liloan, patawid po ng Surigao po. Makikita nyo po dyan. Ayan po yung port ng Liloan po guys. Yan papuntang Surigao yan. So diretso na ako papunta sa San Roque, papasok po kasi nga sa unahan po yung barangay po namin. So shoutout sa mga taga San Roque na malulupit dyan. So medyo gabi na guys, 9 PM po ako makakarating sa barangay po namin. So yan po yung tulay ng Liloan po. Grabe guys, puyat, pagod sa biyahe. Grabe, gusto ko na matulog pagdating sa bahay. So naghahanap pa pala ako dito ng gasoline station dahil aking motor, simot na po yung gas nito. So buti na lang naandar pa siya kasi kinuha po kasi yung gas nito guys kasi hindi po siya pwede ikarga sa bus pag meron po siya maraming laman po yung gas nito. Buti na lang talaga meron pa po yung gasoline station na bukas po sa ganitong oras kasi 10 PM naman po yung sara po ng gasoline station sa Anilao. Sa unahan lang po ng barangay San Roque po yun guys. So, wakas guys, malapit na po yung barangay namin. So dito pa tayo sa barangay San Roque. So sunod dito barangay Anilao at ako na rin po ay magpapagas. Ayan po. So dito na ako sa Anilao guys, magpapagas po ako. Hindi po pwede hindi ako magpagas baka sakali pagdating ko dun sa unahan. Ayan, hindi na-andar yung aking motor. At dahil tapos na po tayo nagpagas, so patuloy na po tayo sa biyahe natin para makauwi na po ako sa barangay namin guys. So ito na po yung barangay Estila po. Meron din po sila mga gasoline station dito no, sa barangay Estila. Yan po yung school. Diyan po ako nag-aral ng high school po. So let's go! Gusto ko na makauwi guys. Pagod na ako sa biyahe. Shout out barangay Pandan. Sunod nito ang barangay namin sa barangay Kaligan. Tingnan natin kung sino yung tao doon sa bahay namin. So tingnan natin guys. So gusto ko na talaga makapagpahinga po sa sobrang layo po ng biyahe. Grabe, kawawa po yung aking motor. Punong-puno na ng alikabok, tas tagasgasan pa, sira pa yung cover ng muffler. Ayan, sa unahan nito medyo may kadiliman no. So dyan sa madilim na yan, yan po yung palayan ng barangay Kaligangan po. Then sa unahan na maraming ilaw, yan na po yung barangay namin na maraming bahay po no. Shout out sa barangay Kaligangan namin na malulupit dyan. Guys, gusto ko na magpahinga talaga. Sobrang pagod. Kulang sa tulog po. Ayan, dito na tayo sa barangay namin, barangay Kaligangan. So yan po yung tulay namin ng barangay Kaligangan guys. So medyo may kadiliman itong barangay po namin. No? So yan guys, dito na tayo. Malapit na ako makapagpahinga pagdating dun sa bahay. Sino kaya madadatnan kong tao dun sa bahay? Ayan, dito sa area namin, dito sa barangay, dito sa tinatayo namin ng bahay. Ito yung mga mapupobre na tao dito, kagaya sa amin. No? Kami yung mahihirap na tao dito. Yan na side na yan, may sigang mata. Yan, aso pala yun. So dito na area, ito yung mga mahirap na tao guys. Sa amin mahirap, dito po yun gumagawa ng bahay yung mahirap. Doon sa gitna, yun yung mayaman. Sana all talaga mayaman na sa gitna. Ayan, so ito na guys, malapit na tayo. Ayan po yung bahay ng stepfather ko po yan. Ayan po. Yes, hinto na tayo. Pagod na ako. Dito nyo na po malalaman yung aking motor po. Sa araw, ma-check ko dahil sira talaga. So dito, di ako napansin na dumating na ako. Pupuntahan ko yung aking mama. Alam na dumating na ako. Si Blake, tsaka yung mga gamit ko. Hindi nila alam, hindi sila lumabas sa bahay. Tingnan natin, nanonood sila. Opo.
Yan. Ay, Ricky. Siya ka ba ninyo? Yung Silya? At ito na nga yung tsura ng aking motor guys. Ayan po, kawawa. Grabe, pabaya yung mga porter na yun. Walang protection palang nilagay. Ayan po, grabe.